Ayan, so dito tayo sa kabila. So makapal na yan. Ayan. Makakagulay na tayo sa ating pinaghirapan. Ayan, ito ang ating pagtatamnan. So gagawa muna tayo ng plat para mapagtaniman natin ang ating pechay. So bale, umpisa pa lang yan na ating ginagawa. Gamit lang ang bareta. Ayan, makikita nyo. Mano-mano lang yan. Bareta lang ang ating gamit. At ito na yung ating pechay, yung binhi ng ating pechay. So ipupunla muna natin. Ayan, padalawa. So kalat lang natin ng ayos para hindi dikit-dikit ang kanyang pagtubo. Ayan, papatatlo. Bali bumili lang ako dito sa amin, sa aming palengke. Nakakabili naman ng mga pechay sa mga agricultural na tindahan. Ayan, ubusin natin. Ito yung panglas na ating pechay. So bali apat na plastic yan na binhi ng pechay. Ayan, kalat natin ng maayos para maganda yung kanyang pagkakatubo. Ayan, naubos na. So mag-aantay na lang tayo ng ilang araw. After 3 days, ito na yung ating pinunla na pechay. So antay-antayin lang natin itong lumaki ng konti, tapos ililipat natin sa mga plat na ating ginawa. Okay, mag-start na tayo. Ikalat na natin yung mga pinunla natin na pechay isa-isa. Ayan, kung anong nakikita nyo sa video. So yan yung ginawa nating plat ka na nung una. Nilagay natin yan ng rice coal, yung pinagsunugan ng ipa. Ayan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na para suporta sa ating YouTube channel. So ayan yung ating nataniman na. Ayan, ganda ng ating pagkakatanim. Mano-mano lang yan. After 2 days yan na yung resulta ng ating itinanim na pechay. After 6 days, malalapad na yung kanyang dahon. So ayan na yung ating pechay. Ito na yung ating pechay. Makalipas ang ilang araw, so magaganda na yung ating tinanim na pechay. Ayan. So, masisigla na yung ating mga tinanim na pechay. So may makikita kayo dyan na puti-puti. Yan ay nilagyan ko na ng abono na urea. At yan, complete. So natunaw na yung urea, yung complete na lang ang hindi. Matagal kasing matunaw yung
After 12 days, ayan na, malalapad na. Medyo malalapad na yung pagkadahon ng ating tinanim na pechay. Yan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na at pindutin mo yung notification bell button para updated ka lagi sa aking mga bago na video na i-upload. So, sa mga nagtatanong kung bakit hindi pa ako gumagawa at nag-upload ng mga about sa kabote, so nag-aantay pa po tayo ng pag-aani ng mga palay. So wala tayong magamit dito na substrate. So palay po ang aking ginagamit sa dahon ng saging. After 24 days, napakaganda na nung ating pechay. Day 30. Ayan, malalapad na. So pwede na tayong kumuha ng magugulay. So medyo tinamaan tayo ng tag-ulan dito sa atin. Gawa nung amihan season. So maraming dala na ulan. Harvest time na. Kaso malakas ang ulan. Hindi tumitigil ang ulan dito sa Mindoro. Dulot ng amihan. Walang humpay ang ulan dito sa amin. Kaya kinuha na natin yung pwedeng gulayin. So yan, yung mga malalaki. Napakinabangan na natin yung ating tinanim sa loob lang ng 30 days. At patuloy pa nating mapapakinabangan yan. So hindi sabay-sabay yung kanyang paglaki. So, dito tayo, napakakapal niya, no? So, kung pwede tayong mag-araw-araw ng gulay dyan, iba't ibang klase ng luto. Napakarami. So thank you po sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel.